pag-uusapan natin, ano to biblical compliance, historical compliance, scientific compliance, lahat na ng knowledge, no? Lalo na, kapag kalan yung mga kausap ko rito, siyempre, kailangan sabi ako ng gano'n kasi kailangan may dating, mag-ibang tayo ng konti. Tuloy natin ko yung sinabi nyo kanina, yung parallel naman. Di ba nga, yung Christian na sabi nyo ito, talagang wise na mga pastor ng mga tao. Confidential talaga yan. O di ba, yung history nga sinasabi nyo kanina, yung katumbas kay Jesus Christ, yung pero kaya tayo naggaganon kasi nga, uminiwasan natin gumamit ng Bible. Kasi pag gumamit na tayo ng Bible ngayon, ako, siyempre, religion ang agad-anda rin. O kaya nga tayo nandito wala tayo sa loob ng mga simbahan kasi bias na yung mga tao dyan. At yung mga hindi bias, naging mga manong-manang, mga dagang simbahan, mga panatiko na lang sa paniniwala nila na hindi na kinwestiyon yung kanilang paniniwala. Pero pag kinwestiyon nila yan, ako mag-aalisan lahat sa Christianity. Yung mga tao. Naalala ko pala yung sinabi ni Jesus Christ sa Luke, no? Sa New Testament. Total ang usapan natin ngayon yung pagdating ni Jesus Christ, di ba? Bagamat, usap pa lang natin, nakalilecture pa lang natin sa mga iba't ibang theory sa science, mythology, etc. Pero punta tayo sa pinaka-blessed hope ng mga Christian, yung tinatawag na second coming, specifically rapture month. So pagka yung pinag-uusapan natin, hindi ko maiwasang hindi isipin yung sinabi ni Jesus Christ nung nandito siya. Sabi niya, sa dinami-dami ng mga babaeng balo sa Israel. Ang binisita lang nga niya ni Elijah yung babaeng balo na tiga Sarepta. Si Kristo nasa sinagoga, may hawak siyang parchment ng mga Hudyo. Kumbaga, parang ikaw, nag-attend ng Bible study at tinanong si Tony kung sino mananiniwala sa rapture. Siya lang nagtaas ng kamay. Sa puntong to, itong kwentong sinasabi ko sa inyo na nasa Bible, si Kristo lang nagsasabi. Ang naniniwala na ang dadalawin lang ng Diyos nung panahon niya, hindi yung mga Israelita na nag-reject sa Kanya, kundi yung mga intel. Kaya nga pagkatapos sabihin niya na walang dinalaw si Elijah na babaeng balo maliban sa babaeng tiga Sarepta, nagpapanting yung tenga ng mga Hudyo. No? At madaling salita, inulit pa ni Kristo. Si Elijah niya, walang pinagaling. Sa lahat ng may ketong sa Israel, walang pinagaling na tiga Israel, kundi yung ketongin na sinaman na tiga Syria. Hindi na naman Israelita. Kaya na naman Israelita, chosen people sila, hindi pwede makipag-ugnay. Ang Diyos sa mga hindi Israelita. Okay, kakambyo ko agad sa ngayon. Yung sinabi ni Kristo na yon, na kinote niya sa Kings, no, sa First Kings sa Old Testament, sa ngayon, prophetically, pwede natin gamitin. Simple lang, sa dinami-dami ng mga makasalanang tao, sa loob ng Christianity, walang rarapturin. Babaeng balo pala, mamaya pa yung makasalanan. Sa dinami-dami ng mga Kristiyana, supposedly, namatay si Kristo para sa kanila. So therefore, babaeng balo ang category. Walang rarapturin o dadalawin si Jesus Christ sa loob ng Christendom, maliban doon sa mga Kristiyanong wala sa sistema. Wala sa Christian na religion. Sabihin mo sa mga Baptist yun, Pentecostal. Sabihin mo sa mga Christian na naniniwala sa rapture. O baka matulad sila doon sa ginawa sa mga tao na nagtaboy kay Kristo doon sa sinagoga at halos sinulog doon sa bangin. Ibig sabihin, ito yung pag-asa ng Christianity. Tapos sasabihin mo, hindi sila kasama. Yung mga Christian scholars sa mga website sa internet, sasabihin mo sa kanila to, kina Lindsay, kina doktor ganito, doktor ganon, na nasunog na yung kilay nila sa kaharal. At nag-arrive sila sa pre-tribulational theory ng rapture at saka pre-millennial theory ng millennium. Yan tatalino ng mga to. Tapos sasabihin mo, hindi kayo kasama sa mga kategoring babaeng balo na dinalaw ni Elijah na tiga Sarepta. At hindi rin kayo kasama sa rangko ni Naaman na makasalanan o ketongin na simbol ng panahon na yon. Ibig sabihin, walang tao ngayon na patatawarin sa kanyang mga kasalanan hanggat hindi nag-dip ng 7 times sa Jordan River. Now, anong ibig sabihin ng 7 dip? Kailangan dadaan ka ng 2 bautismo. Tiisim sa tubig at bautismo sa apoy. Habang buhay ka pa. Kasi mga early medieval, ang dinanan lang bautism sa tubig nung nabubuhay sila. Nung namatay talaga sila, apoy yun. Nilibing, nabuhay magulit, nasa langit ngayon. Pero wala pa silang bagong katawan. Yung third phase ng kanilang karanasan sa gospel, first phase yung nabubuhay pa sila. Dumaan sa death, burial, resurrection, ascension. Second phase, talaga namatay, literal. Burial, resurrection, ascension. Yung third phase, yun na. Bababa ang Panginoon Jesus through the rapture na sinasabi natin.
Tapos, magkakaroon sila ng bagong katawan kasi re-resurrect. Tapos, may bagong katawan, tapos sakit sa langit. Third phase yun. So, tayo, kailangan ng buhay. Kasi last days tayo. Ayon sa Bible, 1 Thessalonians chapter 4, 1 Corinthians 15, verse 51, at to the last verse of the chapter, may pangako ang Holy Spirit sa pamagitan ni Paul, may dadatnan siyang buhay. Tama, mali? Tama. So, yun ang dahilan. Kaya natin sinasabi, yung 7 deep, mahalaga. Ang 7, perfect number sa Old Testament, tsaka sa New Testament, signifying perfect baptism. Water and fire. John 3:3 at John 3:5. Bahala na yung mga nakikinig sa atin kung paano nila titingnan sa Bible yan. Hindi naman tayo nagba-Bible study. Sinasabi ko lang dito, ang mararapture lang, kayo, hindi yung mga Christian sa labas. Okay? Kasi dumaan kayo sa dalawang baptism. Shortcut na natin, kahit isa lang. Baptism lang sa apoy. Yung bang literally, by faith, namatay ka. Nilibing, nabuhay mo gulit, sumalangit. Parang mangyari limitiba. Parang si Kristo, nung actual na namatay, nilibing, nabuhay mo gulit, sumalangit. Ibig sabihin, Freddy, paniwalaan mo ngayon na talagang namatay ka na. Parang yung, may kamag-anak ka namatay? Yung nanay mo, nang isang gabi namatay. So, namatay yung nanay mo, parang ganun. Namatay ka, nilibing, kalakip doon sa actual na death burial ni Kristo, nabuhay mo gulit, at sumalangit ka na. Ang kaibahan mo lang kina Paul, nandiyan sa'yo. Ang Holy Spirit ni Jesus Christ na kinakatawan yung nagsugo kay Kristo, yung Ama, at saka nagsugo sa Holy Spirit si Jesus Christ. So yung Trinity na yun, ang tawag sa Barnabas at Trinity, na hindi naman totoo yung kanyang definition, nasa iyo. Okay? Yun ang guarantee ngayon, na dadat ng kamuhay, at kasama sa hindi na mamamatay, babaguhin na lang ang katawan mo sa isang kisap ng tao. You know why? Kasi ikaw lang o kayo lang, at lahat na naniniwala sa gospel na pinipreach natin dito, ang qualified bilang babaeng balo na kamukha ng tiga-Sarepta. At kamukha ni Naaman na hindi Israelita. Parang kayo, wala kayo sa sistema Kristyanismo sa loob. Hindi ba kay Tony? Pag-isa-misa. Pag may time. Pag may time, nandito ka rin. Okay. Na qualified kasi yung mga kasalanan natin, nabura lahat. Old sinful nature, wala na. Namatay. Yung violation sa law, wala na rin. Okay? So tayo lang ang pinaka malinis kasi lahat ng kasalanan natin inugasan ng dugo o ng kamatayan ni Jesus Christ. Hindi lang spiritual, pati literal. So, that qualifies us sa rapture. Now, wala akong binanggit na good behavior, morality, etc. Bagamat mahalaga yun. Ang ating pinagbabangkuan dito yung salvation by grace through faith in the gospel of Jesus Christ. Hindi sa Bible, kundi sa gospel ng Bible. Kasi yung mga gumagamit ng Bible ngayon, abay, nangapariwara na. Sabi nga ni Paul, isumpahan nyo yung mga yan, pag ginagamit nila yung aking Book of Romans, Corinthians, etc., para justify yung kanilang soteriology o yung parang ng kaligtasan. Sabi niya yun sa Galatians 1:8 and 9. So, ang kailangan ni preach lang yung gospel, death, burial, resurrection, ascension. Kasi yun lang ang solusyon. Doon sa problema ng tao sa kanyang pagkaiwalay sa Diyos, body, soul, spirit, pagkaiwalay ng daigdig at ng universe. Kasi ang katawan, panlupa, ang kaluluwa, pang angelic, pang control ng mga planeta, at yung spirit, pang conquer ng universe. Pero may gusto kong tapigin ngayon, yung topic ni Gatsi. Para-rapture ka ba, Gatsi? Rapture yan? Duda. Rapture daw. Rapture yan. Kahit ganyan yung tsura yan. Rapture yan. Wala kasi sa itsura yan. Kahit itsurang tribulation. Bigo ha. Sumagot sa yung kanang kamay mo. Okay, may naalala lang ako tungkol sa continuation ng kanina. Pagkambuhala. So kanina umaga, nile-lecture natin dito yung origin ng good and evil. Kasi yung origin ng good and evil, hindi pa rin alam ng mga Christian sa labas. Ang alam lang nila kasi yung yung good and evil philosophically, o kaya yung sa Old Testament, yung good and evil, o kaya yung law, sin and death, na alam na rin natin, at alam na rin nila. Ang sinasabi kanina, yung origin of good and evil. Ang origin lang ng good and evil kay Lucifer na good, naging Lucifer. Naging Satan. So, the wages of sin is death. So, ang tao, si Lucifer ngayon, tsaka yung mga kampo niya, hindi ko na-explain kasi alam na niya, nahiwalay sa Diyos, pati yung daigdigan ng universe. Pero, hindi ibig sabihin nahiwalay, may sungay na, may buntot, etc. Taglay pa rin niya yung kanyang beauty, yung kanyang power, yung walang authority, yung kanyang lahat ng katangian, nung hindi pa siya nagkakasala, at yun ang pinanlilin lang ngayon sa buong daigdig. Lalo na yung mga Christian, nalin lang ng tunay. So,
ang gusto kong discuss yung origin of good and evil. Kasi ngayon, nandun pa lang tayo sa origin, si Lucifer good, nung mag-rebelde, evil, tapos na-separate ang creation sa Diyos. Ang origin niyan ay yung Diyos. Siya ang good, siya lang ang good. Sabi nga ni Kristo, only God is good. No, alam niyo na yun, nasa Bible yun. So pag God Diyos lang ang good, lahat evil. Lahat ng hindi Diyos, evil. God is, everything is not. Okay. So, kung totoo yun, at totoo naman yun, ang conclusion natin ay ito. Nung magkasala si Lucifer, nagkasala si Adan, natakwil ang daigdig, the universe, lahat pala yan evil. So, kada long story short, ang buong creation, evil yan hanggang sa dulo ng 7,000 years. So, from the day God recreated the universe and the earth, during the time of Adam, hanggang 6,000 years ngayon, hanggang second coming, 6,000 years yun, at hanggang sa dulo ng 7,000 years, so yung dulo ng millennium, evil lahat yun. Pero yung evil na yan, mayroong relative good, may relative evil. Okay? May relative good, may relative evil. Halimbawa, yung millennium, relatively good. Compare mo doon sa 6,000 years, na evil. O pero doon sa 6,000 years, may relative good. At may relative evil. Parang gayat ako. Diba tayo, galing sa lupa, lahi ni Adan, no originally, wala tayong kasalanan. Kaya lang, nagkasala sa pamagitan ni Adan. So, ang tao, basically, evil. Kaya lang may good. Diba? Daming mga taong good. May 90% good, 10% evil. May mga pamilya na kuminsan, napaka-good. Yung iba naman, napaka-evil, di ba? Hindi na akong sasalita, baka malibel tayo. Meron ding mga komunidad, may mga bansa, may mga continent na classified as good at saka evil. Hindi lamang sa morality o kaya culture o kaya mores, kundi sa pati sa economy, pati sa sociology, pati sa geopolitics. May mga good at evil. Ang dinidescribe ko sa inyo, yung 6,000 years na compare mo dun sa millennium, evil. Pero yung evil na yun, may relative good, may relative evil. Either tao, kalikasan, or whatever. Ano yung niya ako? Pati yung millennium. Yung millennium, good yan, compare mo sa 6,000 years. In fact, yung mga Christian sa labas, akala nila ito na yung new heaven and new earth. So itong millennium, evil ito. Kasama kasi ito, doon sa 7,000 years na extended shadow lang, yung kasalanan niya dan saka ni Satanas. Alright. So, yung millennium, salamat sa Diyos, mararanasan natin yun, napakaganda na rin yun. Pero mas maganda yung heaven and new earth. Now, punta tayo sa tao, individually, apply na natin na ganito. Kasi wala tayong oras, ginugutom na tayo. Okay? Food! Food! Good. Yeah. Favorite topic. Parang gudang ang sauna. Yun. Basta food, good kayo mag-go. Yung mga nag-jet, ang tulad ni Papa Pogi, evil yun. So, relative lang yun. Ibig sabihin, sa tao, tingnan mo yung tao. Kung walang Christian, dahil hindi dumaan sa gospel, at ang tinutukoy ko lahat ng tao, except you and me, na dumaan sa habag ng Diyos sa gospel. Ang tao, pag walang Kristo, wala yung Holy Spirit ni Kristo, kasi nga hindi dumaan sa formula ng gospel. Dumaan lang siya sa bautismo ng ibang religion dyan, o kaya repentance and acceptance ng mga ibang protestante niya, hindi ligtas yun. Anak pa rin siya ni Satanas, completely, absolutely evil yun. Doon sa evil na yun, mayroong relative good, sinulit ko, may relative evil. Now, what about yung anak ng Diyos? Yan, dito na tayo pupunta. What about yung anak ng Diyos na tulad nyo, tulad ko, tulad ni Jesus Christ, tulad ni Paul. Diba? So, Paul muna tayo, kay Paul. Sabi ni Paul, for in me, dwelleth no good thing. Kaya ako binibilisan ang salita ko kasi pagdating sa video sa internet, mabagal. Dwelleth no good thing. Sipin mo, sinabi ni Paul yun, yun dumana siya sa gospel. At sabi niya, to live in the flesh is death. Yun ang automatic ang consequence of living in the flesh. Ang flesh yung katawan, yung body. Sabi niya, to live in the spirit is life. That will bring you eternal life. Doon, makikita mo agad, dinidifferentiate ni Paul, probably even without him knowing it, na ang spirit talaga ay bagay sa katawan. Diba? Sabi rin sa Bible, alisin mo yung spirit, patay ang tao. No? Ang katawang iwalay yung spirit dyan, patayan. Hindi lamang iwalay sa Diyos at mamamatay, matitigo. Okay? Si Kristo, nang inaiwan ng Ama, namatay. Let me define that immediately. Yung patay, hindi ibig sabihin tigo. Hindi lang sabihin, iwalay, mago. Tapos magdadala ng pagkamatay, clinically. Pagkatapos, burial. Permanent yung burial, eternal yun.
Itong death temporal, laging ganun ang definition ng death burial. So back to itong evil. Yung tao, evil. Pag mula nung magkasala siya sa pamamagitan niya na, ang tao naging evil. Kaya lang, taglay-taglay ng taong evil yung goodness. So relatively good siya. Luciferic. Pero satanic din. Kailangan mo ba bang i-explain yan? Hindi na obvious. Kaya nga may good and evil kahit saan ka magpunta. May mga tao mabuti at masama. May kulturang na impluensya ng tao na mabuti at masama. At nauwi kami sa digmaan, revolusyon, etc. Di ba? Alright. Magmula sa away sa pamilya hanggang sa pandaigdig. So may good and evil. What about yung mga anak ng Diyos? Any guess? Pag hindi ka nabubuhay, by faith, you are not living by faith, walking in the Spirit. Ibig sabihin, pag ang focus mo, hindi yung Spirit na pumasok sa iyo, yung Spirit ng Diyos Ama, yung Spirit ni Jesus Christ na universal, yung Holy Spirit na pandaigdigan at pangtao, pag hindi ka nag-operate doon, hindi yun ang concentration ng buhay mo, nabubuhay ka sa laman. Pag nabubuhay ka sa laman, kahit anak ka ng Diyos. Okay? Sa harap ng Diyos na napupundi ka. Okay? Na-excommunicate ka. Pero hindi ka natitiwalag tuluyan. Meron ka lang kasalanan na hindi antong sa kapamakan. Kasi anak ka ng Diyos eh. Pag mo alam na anak ka ng Diyos, nandiyan ka sa church. Bahagi ka ng katawan niya. Hindi mo sa katawan, kasi ang spirit ang nakatira, ang tinitira yung katawan. Tayo ang iglesia, tayo ang templo, hindi siya. Yung nakatira, laging mahalaga doon sa tinitiran. So, at this point in time, gusto natin liwanagin, ang tumitira sa atin ang Diyos Ama, through Christ, by the Holy Spirit. Ang tinitira yung katawan na yan. Alisin mo yun. No, i-detach mo. Evil. Yung katawan. Ano ba? Evil yung katawan. Mamamatay. Pagka nandiyan yan, nakareside ang Diyos, si Kristo, ang Holy Spirit sa atin, good. Kanina pinaiwatikan ko na kayo. Sa Old Testament, kapag nandiyan ang presence ng Diyos, yung lugar, holy. Whether it be a temple, o kaya lugar na lupa, nagiging holy place. So, ganun din ang tao. Nagiging holy ang tao kapag nandiyan, present ang Diyos, ang sumamagitan ng Holy Spirit. So, lahat ng tao bundaigdig, walang Holy Spirit pag hindi dumaan sa gospel. So, lahat ng tao, ibig. Ibig. Mayroon silang relative good, may relative evil, pero overall, evil. Ang Christian na may Holy Spirit, kahit na may evil, may relative evil. Kasi madalas hindi siya puspos. May relative good, kahit hindi siya puspos. Pero pag puspos, good. Good. Pag hindi puspos, relatively evil, pero nandun siya sa good, good pa rin. Romans 8:28. Yun ang benefit natin. Pagka dumaan ka sa gospel, anak ka ng Diyos, selyado ka ng Holy Spirit ng Panginoong Yesus at saka ng Diyos Ama, nothing can separate us from His love. Ano ba yan? Pero, pag hindi tayo puspos, nagiging evil yung ating kilos. Pero yung evil na yun, nagagamit ng Diyos for our own good. Kagabi, ni-lecture ko ito magbigay tayo kakong example ko ano yun. Kakong example ko lang ay yung mga pastor sa Israel. O kaya sa mga lugar na kung saan may nagpapastol ng tupa. Ang ugali pala nila to, napulot ko lang sa internet. Kapag pala may pasaway na tupa, ang ginagawa pala ng butin at matalinong pastol ng tupa, pinipilay yung tupa. Siguro sabi ng tupa, napakasalbahin itong pastol ko. Makulit pipilahin pala. Talagang babalihin yung pa. So, ang gagawin ng buting pastol ng mga talino, ibebenda. Pagagaling At habang hindi gumagaling, pasan-pasan niya at kalong-kalong. So, ang layunin pala ng pastol para ma-develop yung friendship, yung love between the sheep and the pastor. Kaya? So, kapag nga pala gumaling yun, develop na rin yung tupa doon sa pastol. Sa kanya bibitawan. Hindi na yan makulit. Hindi na yan pasaway. Ang tawag na ron, good Christian. Kadalit salita, example lang naman yun, in passing doon sa sinasabi ko, para mawala yung evilness natin. Kahit na nandiyan na si Kristo. Liwanag? Kasi yung evil, laging yung lalarawan, si Satanas. So, ayaw ng Diyos yun. Pero kahit may evil sa atin, dahil dumanan tayo sa gospel, di tayo pwedeng gumawa ng kasalanan na nandun sa kapamakan.
sa lake of fire o kaya sa impyerno o kaya sa eternal grave, tayo ngayon ay merong ganong benefit o kaya privilege na kahit evil yung gawin natin, as long as you are in the church, in the fold, dun sa kawan, good pa rin. Kahit anong mangyari, good pa rin. Naniniwala kayo doon? So napaliwanag ko na yung evilness ng tao. Both Christian and non-Christian. Ang mga Christian, kahit na 99% pa yung evil nila, 1% lang yung good. Eh dahil dumaan sila sa gospel, reward lang ang may problema. Good yun lahat, good. Kasi anak ng Diyos. Doon sa kabila, kahit na napakabait, 99% ng goodness niya, 1% evil, eh dahil hindi dumaan sa gospel. Walang Holy Spirit, evil. Total evil. Okay ko niya? So, Alexis, nare-record ba ito? Apo. Kasi, sa huling araw, ang ra-rapturein, yung overcomer. Yun ang sabi ng pastor nyo. Okay? Sa Angeles. No? Ang overcomer talaga, sa Book of Revelation, sa Book of sa Church of Laodicea, the extension ng mga overcomer nung mga Christian doon sa Philadelphia. Ibig sabihin, ang Philadelphian Church kasi na ito 1992, historically speaking. So nakaabot tayo doon, dinatan tayo noon. Tayo ngayon na nag-extend ng church dito sa Laodicean churches sa buong daigdig na sinuka ng Panginoon. Dito sa Laodicean Church, ang overcomer yung dumaan lang sa gospel na dalawa, yung baptism sa tubig at baptism sa alcohol. O kaya kanina sabi ko kahit apoy lang pwede na. Ibig sabihin, parang active ka sa church. Now, itong mga topic na ganito mo, anong palagay mo sa ng mga makikinig sa atin? Bakit po yan? Hindi pa nila... Pero magagalit sa atin yung mga Christian. Pero wala tayong, hindi natin sila sinisiraan. Sinasabi lang natin, yung totoo, na hindi sila kasama sa mararapture kasi kasama sila sa sistema. At yung mga pastor at mga Christian sa labas na hindi naniniwala sa rapture, hindi na sila kailangan mabahala nito. In the first place, hindi naman sila naniniwala na brainwash na sila ng sanlibutan na talagang walang rapture. Hindi lang naintindihan yung ascension. Nagbibilang ang naman sila. Pagka sinabi nila yung gospel, death, burial, resurrection, walang ascension. Pag sinabi nila yung body, soul, spirit, walang spirit. Pinagpapareho nila yung spirit at yung soul. Pag sinabi nila yung mga damnation, halimbawa, grave, hell, yung lake of fire, at saka yung hell, pinagpapareho nila. Kasi nga wala silang concept o kaya idea kung ano talaga yung langit. Especially yung langit. Pag sinabing langit, wala silang concept na universe pala yan. Diba? Yung pinakamalalim nilang concept sa langit, City of God. Eh yung City of God, ano yan eh. Hindi pa naman talaga yan ang ideal na eternal abode ng mga saints. Ano lang yan, kumbaga stopover. Yung City of God. Pero pagkaganda-ganda na, kahit yun lang pwede na. Actually, kahit wala yung City of God, sa iba pagtitigan na. Yung paraiso sa lupa. Huwag lang impyerno, dagat-dagat ng apoy. Eh, marami tayong mag-discuss yan. Pero namukha mo ito, ano? Pastor. So ano ba? Anong question nyo doon? Mali ba yung sinabi niya? Eh, sa millennium ko yung pagka, di ba? Ano yan, na 1,000 years. Okay. Parang sila maliligtas doon. Kasi may magpa-preach po ba yun? Parang... Alam mo, Lolo, sa millennium iba na yan. Kasi kung isang tawag niya sa akin, Lolo, ngayon kuya na lang. Okay. Lolo ko eh, ngayon naging kuya. Bata mo yata. Bata ko eh. Naka-jacket na eh. Millennium eh. Sa millennium, walang bumabata. May power. Wala nang isip Natawa bata. sa bata mo. So ang millennium kasi, yan ay katumbas ng parallel yan. Kaya inaalaw ng Diyos na may millennium. Actually, plano niya. Kasi nga, may gustong patunayan ng Diyos. Kahit napakabuti mo, napakabait mo, wala ka all sinful nature. At the end of 1,000 years, parang yung si Lucifer, at the end of 6,000 years, magre-rebelde ka. Parang ikaw. Wala naman ginawang masama sa yung tatay mo, nakikipantay ka pilit sa kanya. Hindi naman eh. Good. So sa millennium, yun ang dahilan kung ba't millennium. Hindi alam ng mga Christian kung bakit sa millennium, kung bakit may millennium, at kung bakit sa dulo ng millennium may magre-rebelde. Kasi ka-parallel yan, yung 6,000 years na history ni Lucifer. O hindi naman nila alam yun, yung 6,000 years ni Lucifer. Hindi nila alam yun. Salamat sa Diyos, alam natin. Okay. Marami silang hindi alam. Pero pagka nag-astar yan,
Akala mo pagkagaling-galing. May doctorate sila, may masteral sa ganito. Naku, ano yung PhD pala, puro hangin ang dala. Diba, Tony? PhD. Naintindihan ng mga tao yun. Ang mahalaga ko yan ang laging puspos talaga. Kasi nga, relative evil nga yung katawan. Totoo So, yun. nagkakaroon siya ng matinding sanctification at saka justification. Every time may practice ka Ang ibig sabihin nun mo, bago ka mag-pull out ng machine, mag-cruise ka muna. Cross ka muna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Nagabet sa labas, no? Oh. Walang tigil. Nag-internet ka pa. Wala na. Kasi lahat naman kayo guilty. Lahat tayo guilty riyan. Kahit na ang Panginoon ng buhay natin, ini-ignore natin. Diba? Samantala, sinabi na niya siya lang buhay. Siya lang buhay. Siya lang katotohanan, siya lang daan. Siya lahat ng kabutihan. He's the only good. Tayo hindi. Buti na lang na sasanctify tayo kasi nagkaroon sa gospel. Yung mga tutor na good angel, so yung hindi nag-rebelde, Hindi may ay bagay. sumama kay Nakapress pa na yan. na naging evil na. Oh, hindi ha? Sandali. Yung Duterte. Naging evil? Hindi, yung water, di ba? Akala ko tutor. Yung tutor, balik ko na yung tutor. Yung tutor, Yung wanted, walang duda. Ha? yes, yung tutor, may evil. May evil? O kasi, sakop sila ng 7,000. O yun eh. Hindi pa sila nag-glorify. So, in that sense, ang kanilang goodness relative lang. Yan, no? Sakop pa sila ng Wow. 7,000 years. So, all throughout, evil. Natatapos kasi. Sa tao. May reklamo. Kung balikan, alimbawa, may mag-comment. Akala ko pa, nagkaroon lang ng evil because of the separation. Oh, separate. Yung tutor, hindi naman sumama. Oh, pero alam mo ba yung tutor? Wala pa sa spirit. Andun pala sila sa soul. So, yung 7,000 years, body, soul, spirit. Nakapalaw pa rin tayo. Naka-freeze nga yun, hindi pa naman sila activated. Pero hindi na sila pwede magrebelde. Hindi. Oh, So, ni Dr. Gilera, sabi niya, meron pa mo. Kasi di ba may ano pa yung kay Lucifer pa, di ba? napakalaki. Naku, patay na. Kasi yung ano, yung di ba sol pa lang sila. Yung nila, may spirit Si pa. Michael, in fairness, ano yun? Marinting ang hell yun. Malay mo, biglang, di ba, wala pa, di ba sol pa lang, pagdating sa spirit. Pagdating sa dulo ng milenyo, baka mag-rebelde. Di ba? Oo. Kaya may techniques yun. Kaya Iba kailangan lang theologian na nakakalaman. May tendency. May tendency. So out of the mouth of baby giant comes forth wisdom. Bagong version sa Bible. Delikado pa rin tutor. Hindi ba yung mga tao sa milenyo? Hindi ba tapos? Oh, may mga agent dyan eh, kuya, no? Probation yan. Pag sa dulo, karamihan dyan, sabi sa Bible. History repeated. Baka pwede Daan ng mga Buwagin sa daan. Oo. sabi sa Bible. Kaya wala pa silang eternal life. No. Meron, kasi tatlong eternal life. Isang 6,000 years, isang 7,000 years, saka isang eternal. Eisto sa iyo, Eisto stone ayo na stone sa iyo. So, kung nasa 7 years pa lang sila. Pajamin Wala, ano lang yung forever, hindi pa forever and ever. Hindi pa pinip. Pajamin na kami. Ano ka? Nakapalong sa 7. Kahit sa Hebrew language, gano'n. Ang eternity nila, hindi yung definite na para bang isang linya lang na eternal. Hindi. Yan nagkakaroon ng kaluluwan yung mga scholar. Tingnan nyo yung 6,000 years, pero kompleto kami nun. Redemption, may kompletong damnation. May body, soul, spirit. Tingnan nyo yung millennium, may kompleto yung damnation tsaka salvation. Tingnan nyo yung eternity, may kompleto rin. Kaya sabi ko, tatlong eternity. Kaya lang, dahil na-iradi tayo dun sa pagsasabing eternal, yung dulo agad. Kaya nahirapan tayong maniwala dito sa sinasabi. Pero kahit yung mga skola, sinasabi nila, ang salitang eternal, hindi lang isang ibig sabihin. Isang ano lang, isang portion of time and space. So ano ba? Wala na? Kain na tayo? Sumami ano? Kain na tayo.
yan, ako yan. Asawa ko yan. Chinelas ko yan. Pera ko yan. Puro ako. Sa ngayon, wala na yung ako. Yung nasa langit, wala rito yun. Ang buhay na dito ang Diyos. So, conscious ka lagi na Diyos ang nandito. So, ang gumising, ang naglalakad, kumakain, nagsesex, nagtatrabaho, ang Panginoon. Kaya sanctified lahat. Bago ka pa gumawa, di ba, gusto mong pumatay, yaknarin sa Diyos. Gusto mong mangaling ka, yaknarin sa Diyos. Haligay ko, hindi ka nababayagan. Kasi buhay ang Diyos eh. Kung napayagan ka na, di ba, nagawa mo yun na without his consent, nung araw, di ba, nakapatay ka. Mga nanagot ka sa lipo mo. Pero sa Diyos, wala. Basta't kinampes mo. Kasi nga, in the first place, accepted ka na eh. Kaya mo lang nagawa yun kasi hindi mo na-acknowledge ang Panginoon. Against doon sa mga norm na nakagisnan mo, nababiolate mo. Pero pag puspos ka man, kadalasan ang lalabas, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, di ba? Kakontentuhan, kamuan, kabaitan. Kontento ka eh. Yes, madaling salita nga, pagiging tulala ka, Andre. Pagiging tulala ka na lang. Ewan ko, pero ang naranasan ko, excited ako lagi. Dahil lang kaya ako excited kasi minemeditate ko yung langit. Minemeditate ko kung mga planeta sa langit, mga galaxies sa langit. Minemeditate ko yan kung gaano karaming tao, gaano karaming gold, silver, diamonds, gaano karaming magagandang bagay doon. Siguro dahil artist ako. Kaya na-imagine ko yung mga yan. Pero ang isang day lang, pala ko kahit hindi ka artist. Dahil makalangit ka eh. Tikaroon ka eh. Ang alam kong hindi tagaroon, makalangit din ang kanilang isip. Yung mga astronaut, yung mga tiga-NASA, di ba, na-imagine din nila na may meditate nila yung vastness of the universe. Kasi mataas ang level ng kanilang katalinuhan. Kumbaga, Luciferic. Okay, fallen angelic. Hindi na, merong sa internet na report, yung mga matatalino rin sa daigdig ngayon, kadalas, lahi ng mga Nephilim. Kasi yung mga Nephilim, hindi lang nagkataon, yung mga fallen angel, hindi lang nagkataon-taon bilang Nephilim ng before the Lord. Nakipagtalik sa mga tao, nag-produce ng mga giants, o kaya mga wise men sa daigdig, mga renowned men. Pati nung pagkandaos ng blood, meron namang nagkakataon tao. So yung mga nakaka-invento ngayon ng mga maririnding mga invention, pati na yung mga weapons for mass destruction, mga nalalahiyan yan ng mga fallen angels. Totoong may ikibos. Mga demonic raid, mga satanic raid. So yun ang explanation kung bakit may mga kumisan, mga advancement ngayon sa science, etc. Now, balik tayo sa kapuspusan nun. Ako, ang alam ko, puspus ako pag conscious ako. Di ba, bago kumain. Lord, hindi ako. Ang kumakain. Ikaw. Ang glory sa'yo. Habang kumakain, ganun din. Habang pagkatapos ng kumain, ganun din. Makipag-usap, ganun din. Dali salita hanggat sa ma-practice mo. Makasanayan mo yun na hindi na ikaw ang nabubuhay. Kundi ang Diyos na. O ngayon, pagka mamaya-maya mapupuna mo, interesado kang i-share yung gospel. Kasi, wala ka nasisip kundi yung malaking bagay na yun eh. Excited ka i-share mo. Mas masarap pa sa food. Mas masarap pa sa drugs. Mas masarap pa sa sex. Kasi nga, eternal. At saka marami dun. At anong oras, pwede ka na lumipat dun. Pag dumating ang Panginoon, okay, kung tatagal pa, mamamatay ka lang eh. Pag namatay ka, sigurado ka na. So, minemeditate ko pa yung here and now. Yung makukuha akong langit, hindi matagal pa. Ngayon na. Kasi kung iniisip mo, yung ka eh. Di ba Tony? Sa Bible, maliwanag yun. Kung ano yung iniisip mo, yun ka. So kung gusto mong yumaman agad, siyempre alam natin dati, mag-preach. Gawa ng mabuti. Walang masama rin. Pero ang alam ko ngayon, pag-iipon ng kayamanan sa langit, by faith. Lahat by faith. Salvation by faith. Reward by faith. So paano yun? Meditate mo. Meditate ka sa mga bagay na makalangit. Ano mang ma-meditate mo yun, doon, sa'yo. O di, yaman ka oras-oras. Di ba? Di ba rito, atat tayo, kumita ng 1,000, milyon. Pagod ka pa nun. Sa kamalayan natin, meditate mo lang, sa'yo na. Oo. Kasi by faith eh. Romans 1:16 to 17, nag-i-start ang lahat ng ito by faith at natatapos by faith.
Hindi lang salvation, pati reward. Ba't ka nagkaka-reward? Kasi gawa ng Holy Spirit yan. Yung meditation mo. Ano bang kiniklaim mo sa meditation mo sa'yo? Sa universe, ha? Kaya ako, mahilig mag-claim ng mga planets. Hindi ako mag-claim nga ng mga libo, milyon piso. Alam kong hindi pang ibibigay niya yun. Ang alam kong binibigay niya universe. Kumbaga, pag humingi ka lang ng milyon, billion, trillion, small time. Yung daigdig, ano lang yun eh, 1,000 no million. Diba? Dollar yun, ha? Dollar. Lahat ng ginto, diamonds, oceans lang. 1,000 no million. Imagine mo yun, Don? Hindi octil yun. No million. Yan daw ang presyo ng daigdig. Bulok pa yan. O, samantalang meron 10 billion, trillion minimum planet sa isang universe. Binibigay sa atin lahat yun. Ano mo yung daigdig? Ano mo yung trillion? Ano mo yung billion? Ano mo yung quadrillion dollar? Binibigay pala itong langit, libre. Hindi bukas, ha? Ngayon. Kasi lahat ng kiniklaim mo ngayon sa'yo. Siguro sabihin nyo, paano ba lang kung mag-claim ka ng billion doon? Billion, kulang pa. Mag-claim ka ng trillion planets, kulang. 10 billion trillion, isang universe ang minimum daw yun. Ano masahin ko? Sige, nakuha mo na, na-claim nyo yung universe, walang natira sa akin. Ito, nandami pa ron. Yung isang universe, parang isang tao lang, parang si Adan yun. Wala pang Eva nun. Wala pang Cain, wala pang Abel, wala bang 100 billion population sa world. Kumbaga, bawat tao, nilalarawan ng isang universe. Ang unang ginawa ng Diyos, hindi naman tao. Universe. Ano yun? Yun ang median. Ang minimum, yung tao. Kung hindi nyo ma-imagine yun, palitin pa natin. Yung tao, tsaka yung genes, isa. Tama to? Let's check ka. Yung tao, ikaw, genetically, galing ka doon sa genes. Tama mali? Doon sa DNA. O doon sa cells. Eh di napakaliit. Ganun ang sample o analogy ng universe. Hanggat sa maging tao kang malaki. So ganun din ang tao. Genes ng universe. Pag lumaki yan, universe ang laki. Sa'yo. Yung spirit mo, control ng universe. Sa ngayon, si Jesus Christ, kontrolado na. Ang buong universe. Siyang spirit, siyang buhay ng buong universe. Ang spirit kasi buhay. Yung material universe, kahalang. Bahay, parang katawan ng si Freddy, may spirit. Yung universe may spirit. Yung spirit may universe. Ang spirit dyan may katawan. Paano na maganda? Nung kinreate ng Diyos, ni Yahweh ang universe, nagkaroon ng sexual intercourse. Ang tawag natin, divine intercourse. So, si Yahweh, sinlaki niya. Si universe, sinlaki niya, babae lang. O, nagkaroon ng tao doon sa loob ng boob. So, boob. Yun. Yung genet, yan natin. Ibig sabihin nun, sperm of God. Yun ang impregnate doon sa daigdig, ang labas, tao. Kaya nga, ang tao, nag-aasapa. Natural lang kasi nature ng kaya nagpapamilya, nature ng Diyos. Lahat na nangyayari dito, larawan lang ng Diyos. May gobyerno ng Diyos. Ang totoo ngayon, di pa nare-realize. Kasi yung kingdom sabog. Ito lang yung member. Sa millennium, konti, marirealize, kaya lang, hindi pa rin yun. Sa New Heaven and New Earth, simula na yun. Hanggat sa magkaroon ng tinatawag na family of universe, community of universe, nations of universe, globalization of the universe. I mean, maraming universe. O pagkatapos nun, sakop lang ng Holy Spirit yun. Yung mga multiverses na yun. Parang Holy Spirit na, sakop yung daigdig. What about yung universe? Anong kaparalan niya? Yun nga yung tinatawag na transcendent God. Wala nang hanggan. Ang mga universe doon, hindi mo mabilang. At lahat yun, tayong pangatlo in command. Diyos Ama, si Jesus Christ, at ang Church. Walang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit at ang Church, isa. Kayo at ang Holy Spirit, ang Church at ang Holy Spirit, isa. Siyang buhay natin. Kaya nga sa New Heaven and New Earth, walang Holy Spirit. Ang
Ang Ama lang, ang yung Cordero, si Jesus Christ, at saka yung church. Ang Holy Spirit, ano lang yan, ambassador ng Jesus. Babalik yan sa kanya pagkakaroon po. So, yung eternity, napakalaki. Napakalawak. Yun ang minimeditate natin. Pag minimeditate mo yun, tapos bigla mong titingnan yung problema mo, o kaya yung swerte mo, nothing. Wala. So, yun ang peace. Yan ang bibigay sa atin ng kapayapaan, contentment. Bakit? Sa'yo ang universe. At ang mga universe. Sumiselang ka na lang. Sabi nga ng mga pampakan. Tanong, totoo yun o hindi? Kung hindi totoo, at lahat ito ilusyon, magtanong muna tayo. Mayroon bang mga heavenly bodies o wala? Meron. Anong tawag yan? Lupa. Daigdig, hindi. Bahagi ng ano yan, ng universe. Sinong gumawa niyan? Anong purpose niya? Big Bang? Higgs boson theory? Naku. Hindi ka panipaniwala yun. Ano lang yun, figment of the imagination ng mga tao ng Diyos. Hindi ko may kilala sa Diyos na. Kahit yung mga pipitsuging mga scientists na Christian, kayang i-rebut yun. Hindi nga lang pinapakinggan. Kasi karamihan ng mga tao na brainwash sa Big Bang theory. Pero talagang may Diyos, may universe, at may daigdig. Yung mga universal given na ganyan, magsimula ka magtanong ngayon, bakit nandyan ang tao? Bakit may daigdig? Ba't may buwan? Bakit may araw? Ba't may solar system? Bakit may galaxy? Mga galaxy. Anong purpose? Chance? Ang hirap na naman paniwalaan yun. So, ang kapanipaniwala talaga, may Diyos. May Kristo. Yan, ang sinabi sa Bible. Swak na swak yung kamalay na. Speaking of yung good behavior, yung peace, joy, love, etc. Automatic yun. Pag mineditate mo yung yung langit, yung universe, parang kang tumatama, minuto sa loto. Global loto, ang premyo, mga $100 trillion. Oras-oras nananalo ka. Hindi totoo yan, matagal pa yan. Ngayon Ngayon, lahat ng i-claim mo sa'yo. Mago, nasubukan mo na mag-claim? Pati yung kay Papa mo, kinlay mo. Sa totoo lang, hindi tayo maubusan. Ito yung karera. Palaki na siya ng palaki. Kina-claim niya. Palaki yung palaki. Pag na-claim niyo yung buong universe, parang isang tao lang yun. Ang totoo, ang ganito yan, para ganahan tayo mag-preach saka mag-witness. Bawat isang taong madala natin sa Panginoon, isang universe. Yan yung katambasan. Isang universe. Miss Universe. Pag babae lang na. Kaya tatay mo, mag-ingat ka. Totoo ba ito, Fred? Totoo ko yan. Sabi nga ni Peter saan pa kayo pupunta, sabi niya. Oo. Nandito yung buhay, sabi ni Peter. Thou has the word of eternal. Oo, saan pa kami? Oo nga, saan pa tayo, di ba? Kundi dyan. Pero alam nyo ba, pag pinaniwalaan yan, automatic, nakadikit ka sa church. Bagay na hindi gagawin yata ng mga presidente. At saka ng mga ibang matataas ang higi sa labas. Diba? Pero paano kung naintindihan nila to? Di ba nila naintindihan ba? Di ba silang pe-fellowship dito? Umahog sila. Hindi lang nila naintindihan. Yan ang pinipilit natin ipaunawa ngayon sa sarili natin. Kasi tayo mismo hindi kumbinsido. Kasi madalas natin i-meditate, hindi naman ang Diyos Hindi naman ang universe Nire-meditate natin, ikaw yung mga maskara na ginagawa mo. Diba? Small time. Small time. Parang yung aso, friend. Hunter. May dala-dalang aso, umaga nag-aanting ng usa. Kinagabihan, nahanap yung aso, hindi na makita. Pag-ipsirin na, pag-gabi na, wala pa yung aso. Madaling salita, hinahanap. Nang nakita, ito pa rin yung aso, naghahanap pa rin, karang daga. Hindi na usa. So, ganun tayo madalas.
Yung malaking hinahunting natin doon. Lumit ng lumit. Naging ano na lang, roast chicken. Naging buhay na sa daigdig. Temporary lang eh. Lahat tayo guilty, Kadri. Ha? Oo, lahat tayo. Lahat tayo guilty. Lahat tayo pati ako. Pero medyo marami lang sa inyo ang madalas mag-guilty. Kasi hindi natin naiintindihan kung ano yung langit. Hanggang ngayon na-influensyahan tayo ng nakaraan ng naivety. Yung kitira ng isip ng mga mga sinaunang magulang, mga scientists, mga theologians. Hindi nila alam. Kaya ako na sila napapatawad. Kasi hindi sila panlangit. Pero pag panlangit ka, hindi maaaring hindi ka mag-isip. May Diyos dyan na nagpapaisip sa'yo na makalangit. Totoo yung Diyos eh. Totoo yung Diyos. Ako hindi ko sabi nga nito, hindi enayam-yam. Hindi niya matanggihan yun. Hindi mo may set aside yun. Ang alin? Yung tawag ng Diyos sa'yo. Huwag ka dyan. Small time yan. Doon ka. Kaya sabi ni Paul, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Small time. Mga paninda. So, mayaman tayo. Hindi ko tinutukoy ito ha. Ang tinutukoy ko, yung Spirit ng Diyos na buhay nito. Na naghihipon ng kayaman. May yats ba yun o na? Wala. Naghihipon? Nag-iipon. Naghihipon ng kayamanan para sa atin doon sa Pagkain. Ipon, kahit anong gawin mo, ipon ang lumalabas. Ngets, hindi ko alam kung saan ko lalagay. Sigang na ipon. Ngets, hindi ko alam kung saan ko lalagay. Kung saan meron. Pampangan talaga. So, Mago. Universe. Ipon. Hipon na din. Ano yun? Sabi nga ni Candy, dito tayo lang dito. Fred, anong madalas mong i-meditate? Machine. Gusto mo yun? Tuta. May iwanan niya. Hindi, kanina. Kanina? Dito sa pag-usap. Daigdig o langit? Hindi ko yun. Maliit masyado. Hindi, totoo. Hindi. Wala nang lasa ko eh. Nag-umpisa ka pala, wala nang lasa. Pinamamana yung magandang niya. Sabi ko, iwanan na daw yung alis na yung ipagkira. Kadri, ano ba itong narinig ko? Nag-umpisa pa lang, hindi wala nang lasa raw. Hindi, sa kanya, nakikita ko, parang sa akin. Madali sabihin yung nag-meditate ka din kasi spiritual kang pakinggan. Pero sa totoo lang, sandali lang yun. Magulat ka lang, nawawala yun. Diba? Okay, may dumating lang ng bisita, alam na kung nangungutang. Huwag nang dumating, mag-text lang eh, nawawala ka sa kapuspusan. Totoo yun. Diba? Pero kung talagang mature ka ng, medyo mature ka. Oo, hindi mo naman Hindi ka na siya. alam mo talaga yung masano sa'yo yung ano eh. Masano sa'yo yung langit eh. Doon talaga mayroong ano doon eh. May unlimited yun eh. Kaya sabi mo, talagang mawawala lahat. Kapag High blood. Tony, anong pangarap mo? Langit o lupa? Langit o lupa? Hindi, ano yung dapat mong marin? Universo o daigdig? Meron ba? Ako, ang talagang minimeditate ko, sa totoo lang, bawat planeta. Hindi ko alam kung bakit. Kung artist lang ako, mapag-imagine mo ako. Pero na-imagine ko kung yung mga frustration ko rito, alam mo, hindi ako nakagawa ng building, mga modern art, itutuloy ko yun. Forever. Tutuloy ko. Yung creativity, yung pagandaan. Palagay ko, kiniklaim si Venus, yung planetang Venus. Hindi lang yun. Jupiter na. Ang Jupiter, 1,000 plus Earth. Diba? So isipin mo yun, yung Jupiter na lang. Planeta lang dito sa solar system. 1,000 Earth. Taming mo lang may lalagay doon, Mago.
Daming chicks. Daming wine. Daming Kain. food. Kami red horse lang eh. Eh, yung papa mo, Hindi mo isishare ang papa mo. anong minamedita ng papa mo? Hindi na mag-meditate. Hindi na Mga chicken, hindi chicks eh. Kanya chicken lang eh. Chicken lang. Chicks. With S. Kanya chicken, sa kanya chicks ha. Yari ka sa bahay. Totoo naman, chicken sa kanya. Chicks lang yan. Akin chicken. Na-imagine mo, gano'ng karami yan? Halimbawa, 1,000 year. Ilan ang tao ngayon sa buong daigdig? 7 billion. Paano kung puro babae chicks yun? 7 billion bawat isa. Eh 1,000 na laki ng air. Multiply mo yung 1,000 sa 7 billion. Yun ang chicks mo. Sa Jupiter lang. Multiply mo pa ng 10 billion trillion yun na planets. At i-multiply mo yun doon sa total mo kanina, yung product mo, yung number of chicks sa isang planet. Ilan yun? Hindi napupudpod. Oo, hindi na puputpot. Ano eh, hindi na sisira, hindi na puputpot. Tapos dito, Tapos may muscle. Oo, di Ang tawag sa iyo, hindi na mago. Boy Tulis. Boy tulis. Palanet, sikat ng sikat. Si Papa mo noon, tawag ko sa niya, Boy, pinakamatulis. ikaw man, anong na-imagine mo? Nasa si Mago. Anong na-imagine mo? Bagong tulis. Sa Bian, sa Universe. Kailan lang. Sa Universe next door. Maraming outlet. Nabablang Basta sa kanya, alam na, katatagan. Basta yung sa kanya, hugis lang dyan, alam ko na. Ano? Manok pa rin. Ikaw, Willie, anong minimeditate mo paglangit? Yun nga. Anong hindi? Yun na. Sa akin ko nakaplano na yung ano eh. Anong nakaplano? Yung kung saan yung... Hugis gitara. lahat ng planeta. Meron ako doon. Pag darating kayo, meron ako nakaandang lugar. Sa mga, sa pag gusto kong invite si Will. Eh, si Gagachi. Meron talaga silang lugar na kung saan kami sana yung mga magsiserve. Kita mo lang pala si Yan. R&D? So, Buti kung makumpinit. Madami rin yung sabi na yun pala. Meron yung pala. maganda kay Gachi kuya, lahat daw ng planets niya at saka universe, puro si Almang naman. Mukha lahat ni Almang. Sa isang planeta, Alma, sa isang planeta, Maming. Maming. Babae pa yun yung basis. Ano yun? Totoo ba yung usapan na? May biro, tawag ka may tabalo eh. Pero ito yan. Ayun, sagot niya, tabalo. Hindi pa nga Google, sabi nga rin ka. Bisaya pa yata mapupun. Tony, to the pure, everything is pure. Ang Diyos na buhay natin, hindi pwedeng ano yan, mag-isip ng evil. Maliban na lamang kung ikaw yan. Diba? Kaya nga, hindi tayo dapat mag-isip ng iwalay sa Diyos. Kahit na ginakala natin sa laswa na isipin, isama ang Diyos doon. Parang halimbawa, hindi pa kayo kasal ng mismo. Hindi pa kayo mag-asawa, hindi pa nililigawan. Siyempre, kabastusan yung halikan mo. Pero pag kasal na kayo, kabastusan yung hindi mo halikan. Tama ko? Ano yung, bakit naging ganun? Ba't naging mabuti yung ibil? Kasi nga, Masakit siya. Pero kayo ng meeting of thoughts, agreement, etc. Lalo pag ginasal pa kayo, wala nang lumalaban. So, ganun din yung ano, yung sa Panginoon. Yung kadalasan, kaya hindi natin ma-enjoy yung mga bagay doon kasi ang concept doon ay yung ibil.
O kaya bawal, tabu. So hindi natin may isama ang Panginoon sa mga ganun. Isasama lang siya sa fellowship. Sa mga Bible study, pag moral ka. Pag outside doon, hindi na natin siya sinasama. Subukan yung isama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, showtime! Wala na kayo mag-isip nga niyan. Fly high. Matitisod na yun. Matitisod na pala. Ay, mapupudpud. Hindi pa nakita ng maganda. Ako sa totoo lang. Narinig ng mga So, ewan ko kung tumatanda ako hindi. Ang talagang gustong-gusto ko ngayon, gawin, mag-preach. Yung mag-share. Share yung gospel. Dahil yata napakaliwanag sa mind ko yung siman Diyos, yung gusto. Hindi ako kumakata eh. Alam ko ano yung sinasabi ko. So, nasa problema na ng tao ko sa tuwang siya, kaya hindi magilap. Kasi naninibago sa mga idea natin. Pero napakalitan siya, yung gospel. Parang bangag. Okay, nakainom na gusto mo ang damay. Ay, pare, dito ka. Dito yan. Yan tayo. Gusto maranasan niya yung pagka bangag mo eh. Ba't di natin sinishare? Hindi tayo bangag eh. Hindi tayo puspos. Kaya wala tayong may share. Di ba? Red, ano yan? Okay ba? Oo. Ano yung kumisang pumipigil? Guilt. Okay, yung kabalaan sa buhay. Kala natin, mahalaga yan. Hindi mas mahalaga yung yun talaga ang kayamanan. Sa totoo lang. Walang romanticism sa usapan natin, ha? Di ba, yung mga Christian sa labas, niro-romanticize yung ganito. Kaya pati kilos nila, pati salita nila. Diba? Dito, walang gano'n, ha? Kasi totoo lang yan. Oo, totoo lang. Diba? Sana ang lesson ngayong gabi, bago kayo mag-siuyan. Hindi kaya nakarapture naman. Tinan mo, ha? Tinan mo. Kanina, pinapanood ko yung mga trailer ng mga big screen, no? Halimbawa, yung Son of God. Di ba? Talamak na yun ng kaignorantiya ng mga tao sa Bible? Sa Panginoong Yesus? At biglang nag-release ngayon ng Hollywood ng Son of God. Ano yun? Big time na pelikula. Piniprepare, no? Preparasyon. Ano yun? Classic ang istorya. Biblical na biblical. Mas papalabas sa lahat ng sinabong Sa panahon ngayon. Hindi kaya, paalis na tayo. Ang Panginoon, nire-remind niya once and for all, ang buong daigdig kung sino itong Jesus Christ. Kaya merong Son of God. Title ng pelikula, Son of God. Ito pa, Noah. Bakit ngayon may pelikulang Noah? Hindi ito big screen din ito. Sabay sa Son of God. Hindi ba it will be just like in the time of Noah? Hindi ka magkaka-rapture talaga. Alalahan natin, ang Panginoon ng paradigm o yung padron ng church. Halimbawa, tingnan natin ang church. Kailan siya dumanas ng kamukha ni Jesus Christ? Halimbawa, yung baptism. Ng Pentecost. Diba? Ang baptism ng church, sa pinaka-baptism sa tubig. Kailan dumanas ng pinaka-40 days ng church? Magmula 30 AD hanggang 325 AD. Sa Book of Revelation, chapter 1 to 3, doon sa 7 churches, yun yung church sa Smyrna, o si Ephesus, saka Smyrna. Early Christianity yun. 30 AD to 325 AD, anong katumbas kay Jesus Christ? 40 days. Ang 40 days ni Kristo, hirap. Diba? Fasting, prayer, etc. Doon sa isasay lang. Sa lahat ng Christians o history ng church, magmula kay sa Pentecost hanggang 325 AD, panahon ni Constantine, walang pinahirapan at pinagpapatay kundi yung mga Christian mo. Ang tawag natin mga Christian martyrs. Pinuri sila ng Panginoon. Sa Book of Revelation, maliban sa Smyrna na may konting problem, ay sa Ephesus, you have left your first love. Pero yung church sa Smyrna, na kung saan dami na persecute na Christian nung panahon na yun.
200 AD, 300 AD, yun ang church sa Smyrna. Pinuri din ng Panginoon yun. So, alin ang naglalarawan o nagpaparallel doon sa baptism ni Jesus Christ? Pentecost. Yung 40 days niya, early Christianity. From 30 AD to 325 AD. Church ito, ha? Alin naman ang tumatapat doon sa 300 years ni Jesus Christ? Magmula dito sa Church sa Pergamo, 325 AD, Church sa Thyatira, Church sa Sardis, Protestantism yun. At saka Church sa Philadelphia, lahat yun tumatapat doon sa pinaka 3.5 years life ni Jesus Christ in sa grave. Alam na natin, si Jesus Christ lang dinadahanan nating ruta. Yung church, saka si Jesus Christ, isa yung destiny, langit. So, kailangan daanan ng church, hindi lang kayo, pati yung mga nila, lahat ng dinahanan ng Panginoon Jesus. Okay, review. Ano nga pala yung from 30 AD to 325 AD, anong katapat ko Jesus Christ? 40 days. Yung Pentecost. Baptism. Ayun nga palang from 325 AD hanggang 1992. 3.5 years. Please, 2,000 years yun. Pagmula 7 BC hanggang 1992, 2,000 years. Walang pinangakuan dun sa 7 churches na yun ng rapture kung hindi yung Philadelphia. Ay, 6 yung panganin. Philadelphia. Hindi yung Laodicea. Philadelphia. Alam niyo yan, man? Lukewarm kasi yung kuyang sa Laodicea eh. Basahin nyo yung Book of Revelation, chapter 1 to 3. Pagdating sa Philadelphia, mag-concentrate kayo. Yun ang church na pinangakuan ng hindi daranas ng wrath of God, ng tribulation period. At bubuksan ng langit para sa church na yun. Yun ang mararapture. Sino yan? Church sa Philadelphia. Kasama doon. Noong 1992, nagwakas yun. Ay, hindi ko sinasabing wakas na parang dead. Na prison. Yung church sa Philadelphia. Nag-continue tayo hanggang sa church ng Laodicea. Naging overcomer tayo by the grace of God by believing the gospel. So, yung church sa Laodicea, sinuka ng Panginoon. Dahil sa kanyang lukewarmness. Hindi Christian, hindi rin pagan. Yung mga overcomer, yung dumaan sa gospel. Nagaling sa Philadelphia. Tayo yun. So, magkaka-rapture ngayon. Balik tayo sa Philadelphia. 1992, September. Kaya alam natin ang date eh. At ang oras ng pagbalik ng Panginoon Jesus. Kasi naka-freeze tayo sa 1992, September 28 midnight. Yun ang eksaktong 2,000 years from the conception of Jesus Christ, 7 BC, plus 1992, eksaktong 2,000 years. What about yung 7 years? Hindi na natin panahon yun. Panahon na ng mga Israelita. Additional doon sa 483 years, doon sa 70th week, makulang ng 1 week. O 7 years, para ngayon, bumaba si Kristo sa second coming, kasama tayo. Meanwhile, ang sinasabi ko rito, ito. Ano nga pala yung tumatapat sa Pentecost? Baptism. Eh, yung 40 days. 325. 30 to 325. Binabalik-baliktad ko para hindi kayo hindi lang memorization. Eh, yung 325 to 1992. 3.5 years. Pagkatapos ng 3.5 years, ano sabi ng Panginoon Yesus sa ayaw ko mamatay. Let this cup pass from me. Pwede na siyang mag-claim ng langit. Nakuha niya yung paraiso 40 days. Nakuha niya yung langit 3.5 years. Ayaw na niya mamatay. Gusto niya, tuloy-tuloy na sa langit. Up, hindi pwede. Sabi ng Mama, die for their sins. Yan, dahil lang. Kaya siya inuli doon sa Gethsemane, doon sa garden ng Gethsemane. Nag-suffer, tapos namatay, nilibing. Yun ang binay-faith natin pagmula 1992 hanggang 2012. Death, burial. So, ang role ng last days, hindi yung 40 days, hindi yung 3.5 years. Ang role niya, death, burial. Suffering, death, burial. Kaya itong church nito, higit na nagdusa. Kaya sa mga early, medieval Christian. Para si Kristo. Kailan higit na nagdusa si Jesus Christ? Doon sa baptism niya sa tubig? No. Doon sa 40 days? No. Doon sa 3.5 years? No. Sa suffering and death niya. Yun ang binay-faith ng church nito. Nakalibing yung katawan niya, nasa langit siya, 3 days, 3 nights. Ang church na to, ganun din nangyari. Nakalibing siya, nasa langit tayo, walang activity.
Kaya hindi tayo dumarami, hindi tayo nakikilala kasi nga nakalibig ang Diyos. Nasa langit yung spirit niya. Lately lang tayo na-resurrect, so to say. At tumagal sa langit, baba yung Ama, ng Panginoong Yesus, kaya nga, ang tawag na dito, Pentecost. So, nagsimula ang church from Pentecost, it will end up at Pentecost. Pag natapos na yung gawain ng Holy Spirit sa Pentecost, ang susunod doon sa 7 P's, Passover and leavened bread, bears fruits, Pentecost, Feast of Trumpets. Rapture. Malapit na. Patapos na yung gawa ng Holy Spirit sa church. Patapos na. Baptism of water, baptism of fire. Ano yung water? Pentecost. Ano yung baptism of fire? Yun, naranasan natin for 20 plus years. Death, burial. Napakasakit. Burial. Awa ng Diyos, nakaraos tayo sa grace, mercy ng Panginoon. Bagamat not without murmuring, not without backsliding, not without longing for Egypt. Speaking of Egypt, yung pala mga Nephilim, ang kanilang main activity sa buong daigdig sa Egypt, ayon sa Bible. So, kaya pala yung mga pyramid, hanggang ngayon, maliban sa mga pyramid sa Mexico, kung saan ang namumukod tanging civilization na tira ng mga Nephilim, Egypt. Nandyan, Pyramid of Giza, etc. Nandyan. So, kaya pala, yung mga Israelita, yung panahon ni Abraham, ni Moses, nag-stay sila sa Egypt nung sila magkaroon ng gutom doon sa Canaan. At ang Egypt, nilalarawan ng sanlibutan. Na kung saan, tinanahanan, headquarter ng mga Nephilim, o ng mga fallen angels na nagkataon-tao, para magkalati ng buong daigdig ng evil, noong before the flood. So, yung Egypt talaga, very, very historical. Kaya pala, ginagamit ng Panginoon niya bilang larawan ng nakaraan natin buhay. Yung old nature. Parang may Israelita galing sa Egypt, pinalaya through the Red Sea, baptism, tuloy sa ilang, 40 days, tuloy sa Promised Land, 3.5 years. Ang katumba. Naalala ko lang yung Egypt, kasi ngayon, napakagulo sa Egypt. Paalala ng Panginoon sa atin na yan ang dati niyang buhay. So, ano nga pala yung role natin mag-go doon sa buhay ng Panginoon Jesus? Is it 40 days? Is it 3.5 years? Is it baptism of water? Or is it death burial? Death burial. Hindi role ng mga early. Hindi role ng mga Ephesian Church, Smyrna, mga Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphian. Role yan ng mga nakatiis hanggang wakas na galing sa Philadelphia hanggang Laodicea, hanggang rapture. Ayun. Overcomer. 7 times deep sa River Jordan. Tunay na balo na outside sa system. Ang tawag natin yan, hindi Israel, kundi Christianity. Kaya wala tayo. Kaya sa YouTube, hindi ko sinasabing Christian ako. Ako hindi ako Christian, ha? Di ba sinasabi ko? Pero mamaya, believer ako ni Jesus Christ, ha? Wala akong Panginoon, hindi naman ni Jesus Christ. Kasi ayaw kong ma-identify doon sa balo, sa sareta. Kon, ano yan? Take note of that. Hindi ka pwedeng matagal dyan sa sistema. Dyan sa Angeles. Pinapalabas ka ng Panginoon, kaya ka nandito. O kasi ano yun? Ano yun? Walang babaeng balo na dadalawin ni Elijah, rapture yun, sa Israel. Kaya si Pastor Noy, wala silang instinct ng rapture. Kasi nasa system. Hindi sila pang rapture. Kung talagang gusto mong ma-rapture, lumabas ka sa system. Kaya yan na ayam-yam. Kaya hindi niya mati. The spirit na nakaito, ayaw. Pag sila'y nakatayo, nakaupo siya. Yung spirit. Pag nakaupo sila lahat, nakataas ang kamay ni Tony. Tama man lang. Pinaas mo yung kamay mo, hindi. Nung tanongin ng pastor, sino nandito, naniniwala rito sa rapture? Kaya nasa kasaysayan yun. Pagdating natin sa langit, ang unang itatanong sa iyo ng Panginoon, sino yung nagtaas ang kamay doon sa City of Angels? Fallen Angels. Ikaw ba? Yun po si Tony. Kaya ka pala nandito, ha? Ano, saan yung gabi mo?
Binobola lang kita. Dito to yun. Pinagmalaki ko nga sa sa YouTube. Diba? Alexis, dama mali. Andun, no? Ano ba sabi ko sa'yo nun? Sa YouTube. Andun po yun. Facebook. Yung ano, yung kahapon, nandun si Tony mo. Yan pa naman, Narinig ni Joe. yan pa naman Facebook na yan. Nakakonsila yung mga Christians doon, mga pastor. Pero friend ka nila. Susulat sa kasaysayan niya. Sa Bible, Yari. Nako. Wala na. Ibig sabihin, lantag ka na. Alam na nilang infiltrator ka talaga. Creator lang yun. Kaya, So ngayon, patay ng negosyo. You shall suffer the consequences of the of raising your hand and voting for the rapture. pero sayang. Pre, pagdating mo sa langit, anong may pagmamalaki mo? Wala. Kanta ka! Alam mo kakantayin mo? Nothing in my arms I bring. Only the cross I cling. Ang may buko yun. Ha? Oh, kulto ba tayo? Kami kulto tayo? Narinig mo yung ganda niya? Ha? Hindi ba silang kulto? Ang totoo, tayo ang pinaka-cool. Sige, wala kang gagawin. No? Grace. Bawal man dagdagan yung gospel, bawal bawasan. Ang gagawin lang, wala mang touchscreen. Just think about it. Think of it. Ligtas ka. Tsaka yung Trinity mo, napaka... So, solve yung Trinity. Kamata. Hindi na mystery sa atin yung sa kanilang so-called Trinity. Yung Ama, sige manaka, yung Espiritu Santo. Tsaka yung sinyerin pa ko yan, ano? Kaya natin nalaman yung... Pinalam na Diyos sa atin yung... yung sa transcendent God na talagang parang hindi Pero tayo ngayon, mag-rebel. kung pinagkaan gagamitin yung transcendent God. Spirit. Para hindi tayo pag-isipan na tayo mga Hindu o kaya transcendentalist. O kaya parang Platonic o kaya Socratic. Kailangan may pagka-Aristotelian din tayo. Kaya ascendant at saka spirit na lang. Okay. So sa Bible, God is a spirit, di ba? Kaya lang, spirit, pwede magkatawang hell, pwede magkatawang hell. Pwede siya magbaba ng ranto. Yung laki ng Diyos na kaya pala nalaman natin yan, yung nga parang hindi tayo mag-rebel din. Tama. Na, Kasi si Lucifer, nakita lang niya siya. kaya sa, Sige man rin. kaya sa future kaya tayo pwede. Hindi pwede. Laki pala ng Diyos. Hindi natin siya pwedeng pantayan. Kahit kailan. Hindi pwede. Kahit si Jesus Christ, hindi natin pwedeng pantayan. Kasi habang lumalaki tayo, lumalaki siya. Pangatlo lagi. Tapos yung mga angels na naging glorified. At na-solve din dito yung problem ng martiology, yung sin. Alam na natin ang kaibahan ng violations of the law, yung tulad ng walang naman Christian sila, saka yung origin ng sin. Yung old nature na nanggaling kay Satanas, spirit, saka yung old nature na nanggaling kay Adam, body, soul. Alam na natin yun. So wala nang problema sa sin. Sins. Di tulad sa labas, hindi nila alam ano yung definition ng sin. Ano pa ang natutunan natin? Kasi magkakarapture na eh. Wala na talaga, nahayag na lang. Yung ano, yung doctrine ni Satan. Yung doctrine ng Satanology. Alam na natin kung sino yung Satanas. Nalis tayo doon sa konseptong naive at saka primitive, yung medieval. May sungay, ito pala. Ito pala ang Jesus. Pero ano yung sabihin dito, lahat ng gino-glorify ng mga tao, Satan pala. Lahat pala ng sistema, subversive. Wala eh. Dito, liwanag eh. Hindi lang tayo nagsasabi ng ganito kasi galit tayo sa mundo. Ito is state of affair, given, universal given. So, daigdig at yun. Tayo lang ang ano, tayo lang nasa tamang kalagayan. Pero hindi dahil sa mabuti tayo, in fact, masama tayo. Na ginawang mabuti ng Diyos dahil sa Kanya. Saan ka pa, di ba? Ano ba natutunan natin? Good neighbor ko yan. O yung good and evil. Sa philosophy hanggang ngayon, hindi talaga alam kung saan galing ang origin ng good and evil.
Either Greek philosophy, Socratic, Platonic, Aristotelian, walang rutok kung bakit may concept ang tao ng good and evil. Sa Eastern philosophy, yung transcendentalism ng mga Chinese, ng mga Eastern, hindi rin nila alam kung saan galing yung good and evil. Nag-i-speculate. Philosophically, sa existentialism galing sa self, sa pragmatism based on sociology, sa idealism based on politics. O saan galing yung good and evil ng politics, ng sociology, ng naturalism, malabas, science. Hindi nila alam. Sa atin alam natin ng origin, pati yung origin ng origin. Yun nga yun. Kaya sabi ko, tinatanong ako ni Nanay, ano ba kuya ang pangalan ng anak namin? Nauso nila pagka nanganak, sa akin yung yun, binigay ko, Elohim. Based on Elohim, plural form of God, yun nga, transcendent God. Kaya alam, babae yung anak niya, taba-taba, ang cute. Elohim, ako. Tuwan-tuwa sa Benji. Kasi kamukha yung anak niya, ni Neneng. Ay, si Benji. Kasi meron naman siyang kamukha. Taba. So ano pa natutunan natin, ma'am? Eschatology, boy. Ang eschatology, napakarinding subject. Na hanggang ngayon, nagkalalaban-laban ng mga tao dyan. Sa Amerika, nag-away-away yung mga Christian dahil dyan. Sa mga pre-trib versus pre-trib versus post-trib. Pero yung kinikriticize ng mga pre-trib, pre-mill na si Joel Austin, yung mga Kingdom Now theology, tsaka yung mga manifesto, mga health and health gospel, yun ang nag-produce ng Son of God. Silang nag-inspire para mag-believe. Itong mga pre-trib na yung tameme, hindi nila may advertise yung Son of God, hindi rin nila makontra. So pag kinontra nila, pelikula ni Jesus. Pagka pin-advertise, nag-glorify si Joel Austin. Kalaban nila yun. Liberal. So, ano nangyari sa Amerika? Si Obama, hindi yan ang anti-Christ. Ang diktador, pero ganun lang gagawin. Mas marindi pa yung technology. So, ayan, yan na. Yung tinatawag natin latest nga, di ba? Ano nga pala yung Alexis? Yung holographic telepresence. Makakala ko mago, nandito ako, pero wala ako. Sinasalangit ako. Ang nandito ay ang Ama. Yan ang divine holographic telepresence ng Diyos. Wakal mo. Ito meron mo. Napaka-high-tech nun. Sila, gagamit pa ng mga computer, gagamit pa ng kung ano-anong mga satellite, tayo. Hey. Kaya ang faith, marindi ang faith. Basta ang ground niya, gospel. Ay, naku. Huwag aalisin yung gano'n. Kasi kung minsan madali tayong mabilib sa mga technology, yung advancement ng gano'n. Sisiro. Mas advanced pa nga, yung mga lahi ng mga Nephilim. Ang panahon nila. So, tuto tayo mag-o. Safe sa gospel, no? Hindi ko mapapaliwara. Papasok ka pa sa school hanggang March. Malay mo. Baka, makaligtas ka pa ng classmate. Baka yung diba? Katuloy yung revolution nga. Huwag mo marawarawin sa school yan, ha? Baka uliin papa mo. Taas mo yung kamay niya. Hari ka. So, bye. Ikaw yung magdadrive kayong pauwi, di ba? Ayaw namin kayong gabi masyado. Ito nga yung mahilig sa harap. Righties.